Ano bang kaseryoso ang standard? Wala yung problema, bisa sa pa nakataas ang standard. Okay, problema na. Kanang kamuta na nato sa glasos, ginusunto na nato. Kaya giingon man niya. Pero kanang taas kay kag standard, pero wag giingon niya, delikado kay na. Manubag as Ginoo na. Usa sa mga problema sa iglesia sa panahon ni Apostol Paul, dunay mga legalistic Jews. Pinsan yung mga legalistic Jews. Mga believers din sila mga igsoon, mga luwas. Nga nag-advokasya o mga pamalaod diya sa iglesia. Nga gusto nila ipatuman sa mga Gentiles. Okay? Sa ito nga instance sa Acts, I think, Acts 15, verses 5 to 10, aplihan yung Biblia. Acts 15, ingon diri, so sa verse 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So, gahimo-himo, wala na imong ginuha ni, ilahara man yung hinimo-himo na standard. Ingon sila, no, kamo mga Gentiles, kung di mo matuli, di mo maluwas. So, buot-buot sila. Gusto nila ipatuli ang mga Gentiles. Gusto nila magsunod ang mga Gentiles sa balaod ni Moses, pareha sa mga Israelites na mga luwas. So, ingon dito sa verse 5, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, so kani klaro na ang distinction, which believed. So mga luwas ni nga mga Parisiyuhan ni. Ingon sila, that it was needful, gikinahanglan, to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. So kahimo sila og standard nga kung luwas na ka, Gentile ka, kinahanglan ka magpatuli dayon, magpadayon og amo parehas namo mutuman sa law of Moses, kasuguan ni Moses. Verse 10. So, na resulta man ni o counsel. Verse 10, now therefore, ingon si Soguta verse I think ang nagstorya ni si James or si Peter. Okay, verse 8, and God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them to the Holy Ghost, even as he did unto us, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Verse 10, now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? So, ingnan sila nga, yung si Peter, I think si Peter, ingnan silang Pedro, nga nagudong inyong hagiton ng Ginoo. Nga kung kaning mga tawhana, mga believers na hentil, butangan man yung kabug-aton, yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear. So kana din maghimo tag ato ang kaugalingon nga standard nga wa ingon sa Ginoo, muhatag nagkabug-aton sa mga believers. Muhatag na siya burden, kabug-aton dalaon sa mga believers. So ultimately kibaw sa nahitabo ani, himo sila sulat nga dili na sakto na kung gituglo sa mga legalistic Jews. Kana nga standard dili na wala na giingon sa pulong sa Ginoo. Okay. So mo na yung danger ng man-made standards. Maumpot to ang hitabo sa mga Israelites. Naghimuhimo sila gilahan standard. Wala sila nisunod sa standard sa Ginoo nga giingon sa ilahan. Imili og sila ang believers. Okay, may point mo siya. No? I believe kamo mismo, kasulay mo. Ay ako, nagdako ba yung Mandawi? Akong pastor, anak din mismo ni Pastor Balaghay. So, ang standard sa Mandawi, 30 ka standard sa mga iglesia dito sa Cebu, sa Cordova. Okay. So, kay bago ko kung sa yung mga practices dito nga practice sa mga standards. So, I do believe kamusad, kasuway mo, kung honest ka sa itong kagalingon, nakaato kag balay sa membro, pag abot nimo dito, nagpasunata, karaoke ba, nagpasunata o kanta na dili pang Ginoo. Kung sa gibati nga pag abot.
Are you comfortable or di? Di ka comfortable, di ba? At the back of your mind, na kay judgment nga gipagawas. Ang imong judgment, wala nimo gisulti verbally, posible, or gisulti gyud nimo wa ka kapugong, gisulti nimo verbally. Ang imong judgment, cowardly ba niya? Kalibutan mo magin siya. Dayon, dili na ka comfortable. To the extent nga mobiya na lang ka. Kung di po ka kapugong, imo siyang naungon, brad. Pwede isinin mo music. Di ba no? Then sunod, usahay, to the extent pa, nagdaghan mo, pag-abot ito, himuon mo siyang subject sa ridicule. Himuon pa siyang joke, himuon bugal-bugalan. Sa alam niya music mo, brad. No? So, wala ka bantay, kita mismo sa pangkagalingon na burden ta. Na burden ta. Ano man, every time makasugat ta mo na believer, na personata na bilik na ta kung Ginoo. Mabugatan ka. Malangit ka. Mulikay ka. Mura pagputi ugawa niya. Hindi ka na, imagine ha, ka nang i-judge mo siya na worldly. You know what you are indirectly telling the person? You are telling him, makasasala kang kinapit. Mo rin mga judgment actually. Jesus siya lang, worldly, English. Pero mo rin word, makasasala ka, ipamahagis pag kinapit ka. Ay, iwan mo, isulti man mo verbally, iwan mo, naras mo ang pagawin mo, ikit lang mo. But that is your judgment. Na ikaw mismo, na-burden ka, nabukatan ka. So, ay ko na, video okay ko sa balay. Video okay ba? Saan mo ang balay? Dos Cordova. Video karaoke. Nag-video karaoke ko, walay bino, wala tanan. Walay buhat na obviously sala. So, video okay ko rito, karaoke. Ay pag-abot yung pastorayan. So, nag-expect na ko daan na kani. Congratulations na ko ni Sunday. So, ibong ko, wala man. That time, nagsugod na ko, kay bago pa mong balik, anak mong gano'n. Bago pa mong nakabalik. So, nagsugod na ko, palalong sa kana nga standard. Yung tana ko sa kagalingon, sala bagid na. Kanang mo kanta ka, o dili pang Ginoo, sala bagid na. Kung saan magiklaro, magisulti sa Biblia. Wordliness ba na? Eh kung wordliness na, by all means, undangon ako. So, dito ko sugod nga nagsusi ko unsay kuan sa Biblia ana. Kay ba mo ko sa akong kagalingon mismo nga na ako'y judgment every time makabisita og balay sa membro nga gapatukar diha og kanta di pang Ginoo. Ani sa ilang ko na kay judgment. Wordly. Ako kay na-judge ko sa asawa. Ang kantahan sa love song, wordly ba ni mong heart? Okay. So, gibokal na ako ay sa mga nagsunod na ko sa Facebook, gibokal ko nag-istorya kay gi-challenge na ko ang mga teachers sa Bible, pastors or Sunday school teachers to prove me wrong. That was the intention of it. Prove me wrong. So, sala ba yun na? Is it wordliness? Mukanta kag-kanta nga di pang Ginoo, wordliness na? Are you sure? Klaro na sa Biblia? Pamatod eh. Kaya akong pamatudan, dili. Mukanta mo bayang magiliw. Lupang hinirang. Manganta mo sa eskwelahan, mga estudyante. Diri sa akong church school, kung ako mag-flag ceremony dira. Manganta mo lupang hinirang. Kung sign language mo. O kanang lupang hinirang. Pang Ginoo na, dili. Mukanta mo happy birthday. Huwag na mag-birthday diri sa church. Pang Ginoo na. Parang kinsa ng kantahan. Sa Ginoo or sa nag-birthday. Birthday. Ang gibuhat sa mga kaiglesiyahan, nagkumpos o kanta, gihimong midli, gibutangan o pangalan sa Ginoo. Para mura siya pang Ginoo paminawon. Pero, be honest. Is it really for God? No, it's not. So kung mauna na itong pagsabot anang worldliness, pag kinabuhi ng makasasala, masalanon nga pag kinabuhi, yung mga worldly data. Yung tagkantag lupang hinirang, dapat inig-flag ceremony at tingog niya. Yung nakanta pang Ginoo.
Huwag kakantag birthday. Kung mga worldly, di tani. Kung mo na siya nga standard. So, nakuha na nga question. So, matong gitanaw na ko ang Biblia. Unsa may kainggay mo doon? Ablayan ng Bible, Ephesians chapter 5, verse 19. Ephesians chapter 5, verse 19. Ingon din ang Bible. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kita mo? Yun sa Pastorias Bisaya. Sir Jomart Palioga, sir. Okay. Kung sa gingon din, sir, sa imong kaugalingon o inyong mga kaugalingon? Inyong. Kanang inyong, sir, i-share mo ito, yes na ka. Referring ka sa usa ka tao o sa daghan? Daghan. Ang book of Ephesians, asa na i-address? Sa usa ka tao o sa iglesia? Sa iglesia, sa church. Okay? Para na sa church, dili sa individual believers. Speaking to yourselves. Plural na. It is referring to the gathering of the believers. When you gather, mga believers na gather mo, kanta mo, sing kanta mo. Spiritual songs, hymns, hymnals, diba? Psalms. When you gather yourselves, speaking to yourselves. Appropriate, right? Proper. Kaya nag-aaral yung mag-worship God. Proper siya. Ang talaga, gusto mo. Nag-aaral mo, mag-worship sa inyo, may hindi ka kasi bayan ng video. Hindi siya appropriate. Hindi siya insakto. Insakto ka lang. Spiritual songs, hymns. Nasunod ako pangulan. Hindi mo pala sir na singing anang hymns. Yun sa ni word for word. Ito nga verse 19. Ephesians 5:19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ningon ba diha nga speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs only. Nay word nga only diha. Wala ningon diha nga kanira jud. Only spiritual songs, only hymns. Wala. Dili na mo igingon sa Biblia. Na-address ko na sa church. Klaro na. Sunod, kung sa lig-on jud nga kuan. Dili na siya wordliness. Kanta kag kanta nga dili pang Ginoo, siya wordliness. Depende na sa kanta nga ikanta. Dili sa mensahe sa kanta nga ikanta. Dayon kani. Nakabasa mo sa Book of Solomon? Songs of Solomon? Naman yung basa na. Bitawag na siya ng libro, Song of Songs. Siguro pasabot na kung inyong Song of Songs. The best of all songs. Grant, sa tanang mga kanta, ngunit pinakangilingig nga kanta ang Song of Solomon. Na nasa verse 1, I think. Ablihin yung Bible. Song of Solomon, verse 1. Mag-introduction. The Song of Songs, which is Solomon's. So, the Song of Songs. Sa tanang mga kanta, kani may pinakangilingig na kanta o pinakataas, pinakahayas na kanta. Okay? Dinabasa na ninyo ang tirong mga kanta. Kanta ba na siya pang Ginoo? Kanta ba na para sa Ginoo? Dili na kanta para sa Ginoo. In fact, dunay duha ka libro sa Biblia na wala mention ang pangalan sa Ginoo. Sa ana libro kanang Song of Solomon. Ang Song of Solomon kanta na ni Solomon para sa iyang higugma na babae. Usa ka Shulamite woman. Usa ka babae na itong Negra. Gigugma bayo sa Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma niya ang kanta. Ang naging ng Song of Solomon. So, gigugma
entero libro sa Song of Solomon, never na-mention ang pangalan sa Ginoo. Why? Because that song is not for God. It is a song, a love song na ang Solomon para sa Shulamite. So kung mayroon na nga, ang kanta pa ang Ginoo, godly, kanta na din pang Ginoo worldly. So worldly sa Solomon. So kung kalungok na ni Solomon, kung makuhit o madali, pagpapagod pa ng kanta siya sa kanta, so ito ang judgment ni Solomon. Yung mga godly ni Solomon. Mga worldly ni Solomon. Kasama kayo ng mga words na ipapili ni Solomon pag-express sa lukma para sa Solomon. Diba, makakita ka ng mga words, mga love songs karon. So, ano ba, kay magsakit akong dugan, ano nga, huwag kaya itong judgment natin, kadungog ta nga, uy, kaning iglesia, mga worldly kayo. Ha? Kasi anong kayo kang worldly? For that reason alone, nagpatukar or ni kanta, ang post sa Facebook, nag-post ng background music kay dili kanta pang Ginoo. Worldly na. I don't think so. Then, sunod, ang standard sa worship. Okay. Ang King James Bible Mindsoul, nasulat siya, na-translate 1611. Kung usa sa gitudlo, kung gusto na tong ma-interpret ang King James Bible sa mga words na gigamit nila, sakto imong interpretation. Kaya doon naman kayo mga words na dili na applicable sa atong panahon. No longer in use. So, kung gusto niyo makuha ang saktong interpretation, ablihan ay mong gamiton with Noah Webster Dictionary, 1828 ng Noah Webster Dictionary. Okay? Now, klaruhan ako, wala ko nag-advocate ani ha. Wala po ko nag-ingon na kumao na sir, so kaning mga kanta nga di pang Ginoo, ilisda na itong lyrics na pang Ginoo, okay ra atong kantahon diri. Dili siya appropriate para nako. Pabilin gyapon sa iglesia, sa church gathering, ang saktong kantahon, spiritual songs, hymns, sa gitudlo ni Paul ato sa mga Ephesians. Katog yun gihapon. Pero what I am trying to fight for, ayaw kag hukmi ang imong isuon sa pagtuwa bilang kanta o kanta pang Ginoo, ingnon ang imong worldly. Kaya dili na mo saktong basihan sa worldliness. Ang worldliness kana nang makasasala o pamaagi. Kanang mo kanta kag love song sa imong asawa, dili na makasasala nga pamaagi. Sugo na sa Ginoo nimo, higugmaan ni imong asawa. Gawas kung kanang kanta nimo nga love song, dito mo gikanta sa imong kumari. O kana makasasala kag pamaagi. Okay. So, I still believe nga ang sakto ng mga kanta nga kantahon sa iglesia, hymns, psalms, spiritual songs. Ingon ang Noah Webster Dictionary, 1828, Noah Webster Dictionary. Ang mo niyang definition sa dance. Dance. Doon na tayo standard sa dance. Kaya isa itong mga may maikid yan. Sekreto lang. Doon na tayo standard, biblical, standard sa sayaw. Kanilagyan kayo masuko ang pastor ng one. Ang Noah Webster Dictionary, mo niyang definition. Okay? Mo niyang application sa pulong nga dance sa panahon nga gi-translate ni ang King James Bible. Dance, verb, to leap or spring. To leap or move with measured steps. Sinupod na pagsulokso, pagigikit, sinupod. Unsa gigamit pagsukod? Regulated by a tune. So ang nag-regulate, hindi na lang pataka na movement, pagsulokso, dili pataka. Ang nag-regulate niya ay tono or time, sung or played in a musical instrument or by the voice. So yun ang tingong ra. So mano siya ay dance. Now question, if that is the definition sa pag-translate niya sa Bible sa King James, sa dance, na din ang movement sa body na regulated sa tono
pwede gi-music, instrument, pwede gikanta lang. Now, question. Is dancing part of worship sa mga Baptist? Doon na ba yung part sa atong pag-worship na nanayaw ta? Ang action song, sayaw dili. Action song. Nang ikanta sa itong mga bata ba? Base sa definition, ang action song, sayaw dili. Movement in accordance sa tono, either gikanta nimo or imong ipatukar. I-play sa musical instrument. So, ang action song sa itong mga kabataan, sayaw dili. Ikaw na sayaw, wala. Sala na dili. Unsa yung judgment? Sala na siya dili. So, unsa atong standard? Klaro mo na ito atong standard. Mao na akong ultimate define. Mao ba na gisulti sa Ginoo? Is that what the Bible says? Bahala na mga suko, ang mga kakaraanan. My only question, mao ba na giingon sa Biblia? That is my only concern. I do not care mao giingon ni kuan atong senior pagin nga pastor o atong mga katigulangan. No. Ang basis akong authority sa akong pagkinabuhi, ang pulong sa Ginoo. Kung nasupak man sa tradisyon, nagipasa-pasa, gikan pa sa itong mga kanunuan ng mga Baptist, then I will stick to what the Bible says. So, ano siya kasimple? Sala siya, dili. Action song. By way of definition, ang action song, sayaw. Okay, hindi ko matapos. Dayon, murag. Last na itong kabarog dili. O, gana ko. Open your Bible. 2 Samuel. Ang akong sakitan ko ba, kanang minaw ko sa ubang pictures, nga, para lang madipinsaan ang tradisyon nga gipasa sa atong mga tigulangan nga Baptist, atong i-twist ang giingon sa Biblia. Bisag klaro na kay nga may giingon sa Biblia, atong lubagon para muhaom sa mga baruganan sa atong mga kanunuan. Sa mga tradisyon nga gipasa sa ila sa ato. Di man na inganahon dapat ang pulong sa Ginoo. Dapat tuuhan man siya, din siya lubagon para musibo sa ato ang baruganan. Okay? Sige. Sa itong gingon, 2 Samuel. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Sige, gingon dira. And David danced before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod. Sayaw si David. Ang way sa pag-worship sa Ginoo, pinagig sayaw. Sayaw siya, di ba? Klaro na sa Biblia. Now, nasuko ang Ginoo ni David, wala. Gitunglo ba si David tungod kay nisayaw siya tubangan sa Ginoo? Kinsay gitunglo? Si David, si Mikal. Ang asawa ni David. Si Mikal ang gitunglo. Nganong gitunglo si Mikal tungod kay nisayaw si David? No. Gitunglo si Mikal dili tungod kay si David nisayaw. Kay kung suko pa ang Ginoo sa sayaw, si David yang gitunglo. Dili si Mikal. Kay si Mikal gani pabor sa Ginoo kung sakto man ang kung sayop man ang sayaw. So pabor si Mikal nilaban kani. Di mo tumaw mo sayaw man ka. Pero ngano man nilang duha ang gitunglo si Mikal man. Ito siya gitunglo kay isayo si David. No, it's not. Gitunglo to siya kay iyang gi-question si David ngano ni sayaw ka. Ang tan-aw mga babae, nagpakaulaw man ka. Mo ni sala ni Mikal. Wala ko siya gitunglo kay ni sayaw kinis David ni sayaw man tunglohon ako si Mikal. Dili ingon ana ang interpretation diya nga panghitabo. Okay, Psalm 149. Psalm 149 verse 3. Psalm 149 verse 3. Kita ninyo ang verse? Psalm 149 verse 3. Let them praise His name. In what? Sige ingon Mirel. Unsan pag-praise ang Ginoo? Let them praise His name in dance. Let them sing praises unto Him with a timbrel and harp. Psalm 150. Psalm 150. Verse 4.
Psalm 150 verse 4. Praise Him with the timbrel and dance. Commandment, sugo. Now question. Sa New Testament, asa nga bersikulo nag-ingon na ang Ginoo nga dili na ayon ako i-praise sa dance. Asa nga verse? Nga ningon ang Ginoo undang na wala ingon na. Kiwaw kay na nga naon ko niyo pag-praise, naon ko niyo pag-worship. Wala verse. Ang pagbiligan, Jeremiah 31:13, Exodus 15:20. All those verses. Pero gusto kita mang-condemn. Makakita tag simbahan na part sa ilahang pag-worship sa Ginoo na dancing. Diba? Atos lang katawan, atos lang himo ang subject sa bugal-bugal, panahon sa preaching, nga as if pwede kahugaw nila o kinabuhi. We judge them as worldly Christians. I'm referring to Baptist believers, tinuod nga mga luwas ng mga iglesia. There are Baptists nga naingunan nga practice, part sa ilang worship, dancing. In fact, di lang ta mo admit atong giusog ang pangalan, giusog na to og tawag, wala nang admit ang mga Bible Baptist, pero part sa atong worship sayaw. Kanang action song sa mga bata, that is dancing. Sundo ni mo ang definition sa word nga dance. No, dili siya sala. Ang sala, kung gi-worship ninyo ang Ginoo, gamit ang sensual, binastos nga sayaw. Diha tagikuman sa Ginoo nga ayaw sundog sa ilang sistema. Kay sila sad nagamit man sila sa sayaw kana pag-worship sa Ginoo pinagig sayaw. So ayaw sundog sa ilang sistema. Kay sensual ilang dancing, binastos. Binastos din na kaindot ang action song sa mga bata. No? The love of Jesus, sweet and marvelous. Naalarma ko mind yun. Naalarma ko actually. Sabaw ko, kana siya, minor na siya. Minor na, di na butang nga kinahanglan. Imo na itong rason nga magbulag ta. O maglagutay, mag-inawayay ta. Minor na siya nga doktrina. But then, no, we're leading to apostasy. Sa end times, daghan ang makalikot sa pagturo. So mo nang back to the Bible na kasi ingon yun sa Biblia. So tingnan nato kung saan yun di ay ingon sa Biblia. Dili kung saan ingon ni pastor o sa mga karahan ng mga pastor. Kung saan ingon sa mga libro na sinulat sa mga karahan ng pastor. Dili, tanawan mo Biblia. Kung saan ingon din. Kaya kung ang atong gina-practice, wala na nasupay din. Man-made doctrine na natin practice. Malupag na sinuha, seryoso ang ginawa. Mag-read ang Holy Spirit. Kung gusto ka genuine na revival, repentance. Balik ka sa Ginoo sa Biblia.